Kung nag-iisip ka ngayong magparehistro, kasosyo, kung nag-iisip ka kung magkanong gagastusin, kung magkanong kailangan mong likuping pera para may pamparegister ka sa munisipyo, sa DTI, SEC, pagpa-corporate, sa BIR at saka kung saan-saan pa at kung ano-ano pang gastusin sa pagpapaligal ng negosyo natin, ito ang sasabihin ko sa iyo tungkol dyan. Sa usapang pagpaparehistro, number 1, una, lahat ng negosyante, yan ang alam na first step. Yan ang alam na unang hakbang. Register your business. Na ang totoo, malaking maling payo. Mali na magparehistro ng negosyo as first step. Pag nag-research ka sa YouTube, nag-research ka sa Google, sa kung saan man na kung paano magsimula ng negosyo, ang step 1 lagi dyan, register your business. Pues sa experience ko bilang 10 taong lugi sa pagnenegosyo, no, bago ko na-figure out ang cash flows, 10 years akong nagkanda mali-mali, nalugmok sa pagkabigo ng paulit-ulit, 3 luging negosyo in 10 years. Ang natutunan ko, kahit anong plano mo, kahit anong lista mo, sulat mo, research mo, aral mo, basa mo, hindi mo masisigurado kung magtatagumpay yung negosyo mo o hindi. Tanging execution lang ang makakapagsabi sa'yo na eto ang negosyong gumagana. Ang nire-recommenda ko sa pag-realize ko ng bagay na yon na kahit anong gawin mong pagpaplano, paghahanda, malulugi pa rin yung business na yan. Kasi ang tunay na hindi handa ay yung entrepreneur, ay yung negosyante. So sa usaping pagpaparehistro, malaking mali, malaking sumpa na magpa-register ka kagad na hindi mo pa natetesting yung plano mong i-business. Marami ng kwento na nagpa-register sila ng business nila kasi natatakot sila na ma-penalty o makulong, mademanda dahil nag-operate sila ng business na hindi nakarehistro. Nung nagpa-register sila, sinimulan na nila yung business. After nilang simulan, doon nila na-realize na ayaw pala nila nung business na plano nila. Ayaw pala nila nung negosyong iniisip nila. O kaya, worst, hindi pala sila makabenta sa negosyong plinano nila. Ngayon, checkmate kayo doon. Nagparehistro ka na eh. Anong gagawin mo ngayon? Walang problema doon sa mahina ang benta eh. Kayang palakasin yun eh. Kayang palakasin yung mahinang pagbebenta. Ang problema, kung after mo mag-execute, nalaman mo na hindi mo pala gusto yung negosyo. Nalaman mo na hindi mo pala trip, hindi mo pala kursunada, hindi mo pala kakayanin na inegosyo yung ganong klase. Hate mo lang siya. Akala mo lang gusto mo siya. Na-hype ka lang. Akala mo kikita ng malaki. Pero hindi mo pala siya gusto. At yun ang delikado sa pagpaparehistro agad-agad. Gagastos naman talaga sa pagpaparehistro. Hindi ko kayo tinuturo ang gumawa ng illegal o ng mali. Ang tinuturo ko, i-test nyo muna yung business idea nyo nang hindi iniisip ang pagpaparehistro. In any form, wala ka pa namang business eh. Wala ka pang enterprise na kumikita. Kaya wala ka pang kasalanan. Kaya kung iniisip nyo natatakot kayong magnegosyo ng hindi nakarehistro, di magnegosyo kayo ng pasimple. Ang idea is, hindi pa kayo professionally na nagnenegosyo. Nasa market research pa rin kayo, nagte-testing pa rin kayo. Iba sa Pilipinas, wala tayong pera dito. Ngayon, yung kapiranggot mong pera, 50,000, 100K, na yun na nga yung pampaikot mo sa negosyo mo, ubos yan pag nagparehistro ka, kasosyo. Ayos, nagparehistro ka, congrats. Ang punto ko nga, yung realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay, hindi mo alam na yung negosyong pinapasok mo, gusto mo ba talaga o hindi. Mga kasosyo, napakahirap magnegosyo. Lahat ng negosyo kayang umasenso.
Lahat ng negosyo dumadaan sa matinding problema, sa matinding struggle, challenges, at tanging mga entrepreneur lang na kahit hindi kumikita, kahit nalulugi, pero gusto nila yung negosyong pinasok nila ang makakatawid, makakatagos. Kaya yung unang phase ng negosyo, yung level 1, alaman yan eh. Diyan magkakaalaman kung ikaw ba ay para sa negosyong pinili mo. Ang tanong, yung negosyong pinili mo ba, pinili ka rin? Meant to be ba kayo ng negosyong pinili mo? Baka ikaw lang ang may gusto sa negosyong pinili mo. Pero yung negosyong pinili mo, ayaw sa'yo. Hindi lahat ng negosyo para sa isang klase ng tao. Iba-iba tayo at iba-ibang negosyo ang para sa atin. Hindi ko masasabi kung ano yung para sa'yo. Magkakaalaman lang yan kapag sinubukan mo. Kaya hindi ako magaling magnegosyo. Matagal lang akong sumuko. 10 years ang inabot ko bago ko mahanap yung para sa akin. 10 years yung inabot ko para ma-figure out ko yung cash flow ng negosyo. Kaya ang pagpaparehistro, huwag kayong papacheckmate dyan. Pag may sumita sa inyo na, bakit ka nagde-negosyo, hindi ka pa nakarehistro Sabihin nyo, ako nagsabi. Sabi ni Arvin Urubia, huwag daw muna magparehistro sabihin nyo, kasi natatakot kayo Ang duduwag nyo Kabado-kabado kayo Nabubuhay tayo sa tunay na buhay, sa realidad. Hindi tayo sa hindi magpaparehistro. Ako nga lang din ang nagsabi na magparehistro kayo. Dapat nga parangalan ako ng DTI at ng SEC Ang dami kong naparehistrong negosyo sa Pilipinas Pero hindi sa simula. Nung nagsisiandar na. Ako rin ang nagsabi sa inyo na nagsipag-sermon sa inyo na lintik naman. Pag kumikita na kayo, magparehistro na kayo. Kakapal naman ang mukha nyo. 3 taon na kayong kumikita, nakabili na kayo ng sasakyan, nakabili na kayo ng lupa, kondominium, bahay. Putik di pa rin kayo nakarehistro, yun ang mali. Ako mismo magpapahabol sa inyo. Salot sa ekonomiya yun. Pag kumikita na, magparehistro na. Pero hindi sa negosyong itatry mo pa lang at lalo na kung unang negosyo mo yan. Start small, start on what you have. Huwag kayong mag-alala, magpaparehistro rin kayo kung kumikita na kayo. Nakakaintindihan ba? Sa prinsipyo natin dyan. Hindi ko kayo tinuturuan maging masama. Tinuturuan ko kayong hindi matalo sa nangyayari sa totoong buhay. Yes, magpaparehistro. Pag sigurado ka na sa negosyong pinasok mo at syempre kung kumikita ka na ba talaga dyan. Dahil kung hindi, yan ang magpapalugi sa'yo. Yang rehistro na yan. Okay, para sa sagot sa tunay na tanong na magkano ba magparehistro? Pag wala kayong ganitong amount, hindi mo pa deserve magparehistro. Okay. Ito ang aking rough estimate. Gusto mo magparehistro? Ang nire-recomendan ko iparehistro ng bawat kasosyo, walang iba kung hindi korporasyon na kagad. Wala nang dadaan sa DTI, wala nang magpapasole proprietorship. Ngayon kung nakasole proprietor ka ngayon, dahil ngayon mo lang ako narinig, ngayon mo lang narinig yung litanya ko na korporasyon ang iparehistro, wag DTI. Hayaan mo na, nakarehistro ka na sa sole. Tuloy mo na yan. Sa mga hindi pa nagpaparehistro, wag na kayong magsusole proprietorship. Idirekta nyo na sa korporasyon. Bakit? Lahat ng benepisyo nasa pagko-corporate. At kung malaki talaga ang pangarap mo, magpapakorporate ka rin naman talaga Ang problema, pag nakasole prop ka, ipapasara mo pa yan. Kung magkanong ginastos mo sa pagbubukas ng negosyo, pagpaparehistro, times 10 mo yon. Yun ang gagastusin mo at konsumisyon para ipasara yan. Okay. Sa usapang pagpaparehistro, rekta korporasyon. At hindi OPC. Walang paparehistro ng OPC. Ipapakorporate nyo rin yan ng regular. Ganun din yan. Rekta nyo na ng regular corporation. Kailangan lang ng 2 tao para makapagpakorporate kayo ng regular. Ang OPC, isa lang. Huwag na yun. Isa na lang idadagdag nyo. Regular na Nag-OPC pa kayo. Ipapasara nyo ulit yung OPC para makatawid kayo ng regular corporation na kung saan, pag tumawag ako sa inyo, may investan ko na kayo. Ngayon, pag tumawag ako sa inyo, gaya ng sinasabi ko, abangan nyo ang tawag ko. May mga natawagan na ako. Pag tumawag ako sa inyo at sinabi kong i-investan kita kasosyo, mag-invest ako sa iyo kasosyo. At tinanong kita, corporate na ba yan? Tapos sinabi mong hindi na ako makakapaghintay pa. Dahil para magpa-corporate, aabutin pa ng 6 na buwan at 1 taon yan. Pues, huli na tayo sa momentum. Huli na tayo sa opportunity. Kaya ako mag-invest sa'yo kasi may moment of opportunity na bukas at this point of time.
Ngayon, pag tumawag ako sa'yo at di ka naka-corporate, wala na. Sorry, hindi kita ma-investan. Kasi hindi ma-investan ang negosyong sole proprietorship. Ganon din sa OPC. Kahit OPC yan, hindi makakapag-invest dyan ang investor, ang tunay na investor tulad ko. Kaya rekta na, corporate. Okay huwag masamain ng mga nagpa-sole proprietorship. Alam ko, hindi nyo pa ako narinig noon o kaya nagtitipid kayo. O kaya pinayo sa inyo ng walang kwenta yung bookkeeper o walang kwenta yung accountant na mag-sole proprietor daw muna kayo. Kasi matrabaho magpa-corporate. Kaya ang payo sa inyo ng mga bookkeeper nyo o ng mga walang kwenta yung accountant ay magpa-sole proprietor lamang. Kasi dun madali para sa part nila. Yun ang totoo dun. Hindi para sa kalagayan nyo. Kaya kayo pinilit mag-sole proprietor kasi yun yung madaling i-process. Kahit sabihin nyo pa, gusto kong corporate, ma'am. Sir, hindi. Pangit sa corporate. Mahal yan. Magastos yan. Matagal yan. Lahat ine-negative nila sa corporate. Huwag kayong makikinig dun. Kaya nila sinasabi yun kasi mahirap i-process ang corporate sa part nila o kaya hindi talaga sila marunong magparehistro ng korporasyon. Kaya kung kailangan nyo ng assistance sa pagpapakorporate, wala kayong ibang dapat kontakin kung hindi ang partner ko about dyan sa legalities, kung hindi si Ma'am Diane Lois. Jadivic Corporation. Kay Ma'am Diane lang kayo lumapit. About SEC, about dyan. Hindi kayo urungan yan. Okay. About sa presyo, sa sagot sa tunay na tanong. Kung magpaparehistro ka na, okay, kumikita na. Ito ang numero Kung wala kang 100,000, 100,000. Kung wala kang 100,000 today para sunugin sa pagpapaprocess ng pagpapakorporasyon nyo, hindi mo pa deserve magpa-corporate. Ibig sabihin, wala ka pang pera. Ibig sabihin, wala pang kwenta ang negosyo mo. Wala kang 100,000 dyan na kaya mong sunugin para iparehistro. Ibig sabihin, wala ka pang negosyong kumikita. Wala pa yan. Supot pa yan. Sige pa. Testing pa. Benta-benta pa. Huwag mo munang isipin yung pagpaparehistro. Yun ang punto ko. Kaya kung nag-iisip kang magparehistro pero wala kang 100,000 para sunugin para sa pagpaparehistro, kalimutan mo muna magparehistro. Hindi pa worth na iparegister yung business na pinapaandar mo ngayon. Papalitan mo pa yan. Baka nga itigil mo pa yan Baka magsara pa yan. Baka malugi pa yan So, hindi mo pa dapat iparehistro. Bakit 100,000? Sa totoo, kaya mo namang tipirin yung pagpaparehistro. Kaya mo yan. Kaya mong magtipid. Ikaw ang pipila sa munisipyo, ikaw ang pipila sa BIR, ikaw ang pipila sa DTI or sa SEC, ikaw ang mag-aasikaso lahat niyan. Pero etong sigurado kong mangyayari, magkakamali ka. Kasi ang gobyerno, nakaprocess yan para malito ka. Tatanga-tanga ka pa naman. Lituhin ka pa naman. Asahan mo, magkakamali ka. Kahit anong research mo dyan, kahit anong galing mo dyan, magkakamali ka dyan, kasosyo. At lahat ng tinipid mo, sunog sa penalty mo. Saan ka magkakamali? Hindi ka magkakamali sa pagpaparehistro. Alam mo kung saan ka magkakamali? Sa maintenance ng rehistro mo. Hindi porkit nagpa-register ka, tapos na. Madali yun. Ang mahirap dyan, yung i-maintain yung pagiging tama ng ginagawa ng registration mo. May submission yan. Quarterly, monthly, semi-annually, yearly. Hindi mo kayang i-monitor yun. Ngayon, pag ikaw ang nagparehistro niyan, may oras ka ba para i-monitor yun? Tapos yung pabago-bagong batas, kada isang buwan may bagong implementang anunsyo, kada bagong quarter may bagong binabang instruction. Hindi mo mamomonitor yun. Pag may namintis kang isa doon, kalahating milyon penalty mo, kasosyo. Yun ang silbi ng mga consultant. Kaya ako merong Ma'am Diane, meron akong consulting partner about sa lahat ng legalities ng pinapasok kong negosyo. Wala na akong oras intindihin yan. At mga kasosyo, huwag niyong subukang tipirin ang pagpaparehistro. Yung tinipid mo, i-times 10 mo yan, ganyang kalaki ang magiging konsumisyon mo. Maniwala kayo sa akin.
Gusto nyo magtipid? O sige, bahala kayo. O sige, go. Pa-register kayo mag-isa nyo. Pasa kayo sa munisipyo, pasa kayo sa barangay, BIR. Sige, go. Galing nyo di ba? Galing nyo mag-research. O may ChatGPT naman. O may napapanood naman kayo sa YouTube ng mga instruction. Sige. Sige. Hanggang isang araw, maaalala nyo ako. Isang araw, maaalala nyo ako na tama ang sinabi ni Kasosyo Arvin. Dapat pinagawa ko na lang sa iba to eh. Dapat pinarehistro ko na lang to sa talagang yun ang negosyo eh. Yang tinipid nyo, pambabayad nyo lang sa parking yan. Yang tinipid nyo, pangkakain nyo lang sa McDonald's yan. Kakabalik panig panaog nyo sa mga government agency natin na yan. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. O sige. O shoutout sa lahat na ng problema no, na nagparehistro, pilit na nagtipid. O di ba nag-message din kayo sa akin, nagpatulong din kayo, pinorward ko rin kayo kay Ma'am Dayan. Kasi ang mahirap sa compliance, hindi yung pagpaparegister. Ang mahirap sa compliance, yung maintenance. Yung masubmit mo, yung dapat isubmit in due date. At pag doon ka nagkamali, penalty ka boy. Penalty ka doon. Yari ka doon. O kaya sukat-sukatin nyo, compute-computein nyo, sumatotal, yung tinipid nyo, in-stress nyo pa later on. Mas mahihirapan pa si Ma'am Dayan ayusin yung negosyo nyo eh. Dahil pinarehistro nyo muna. Tamang submit kayo sa BIR ko no. Nung una, submit kayo. Tapos, tinamad na kayo. O kaya, nalito na kayo. O kaya, naging busy na kayo. Hindi na kayo kumikita. Hindi na kayo nakakasubmit ngayon. O ngayon, patong-patong ang open cases nyo sa BIR. Bakit? Hindi nyo na-maintain. Kasalanan nyo yun. Hindi nyo na-maintain eh. Sinolo nyo eh. Yun ang punto ng meron kayong ibang partner, meron kayong consultant na tumitingin sa likuran mo para hindi ka madali ng gobyerno. At yun ang meron ako. Mga consultant. May franchising consultant ako. Hindi ko inaangkin yan, hindi ko ginagawang sarili yan. Meron akong accounting, meron akong bookkeeping, may HR ako, may BIR consultant ako. Huwag nyo solohin yan. Ang trabaho ng entrepreneur, kumita ng pera. At para kumita ng pera, ang pinakatrabaho natin, maglingkod sa customer at hindi pumila sa munisipyo, kasosyo. Focus sa customer, yun ang trabaho ng entrepreneur. At hindi makatipid. At kayo pipila sa gobyerno. Wrong mindset. Waste of time, waste of money. O magkano kailangan? So sa negosyo mo ngayon, pag nakapundar ka na ng hindi ka nag-ipon, pero alam mo pag dumukot ka ng 100,000, may madudukot ka. O dukutin mo yung 100,000, o may 100,000 ka na. Yung 100,000 mo, magiging registration yan. Corporation, maayos, mula munisipyo, barangay, BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, everything, 100,000. Sunog yun. Pero bukod doon, maintain yan ng maayos. Hindi naman kukunin nila Ma'am Dayan ng buo yung 100,000. Hindi nila kukunin yun. Hindi kukunin ng compliance consultant yung 100,000. Ang punto ko, may buo ka bang 100,000 dyan na kaya mong ipasunog doon? Kasi kung wala, ibig sabihin, wag mo muna iparehistro. Ayos? At kung nasa ibang bansa kayo, sa ibang bansa, sa Pilipinas, si Ma'am Dayan ang makakatulong sa inyo kasi siya nakakatulong sa akin. Kung kayo'y nasa Dubai naman, ang partner naman natin doon ay ang Next Gen Business Solutions nila kasosyong Boss Ace Miller at nila kasosyong Orly sa Dubai. Di ba nagmi-meeting tayo sa Dubai? Maraming negosyanteng kasosyo sa Dubai. Ang tumutulong naman sa kanila magparehistro, walang iba kung hindi ang Next Gen Business Solution nila kasosyong Orly at nila kasosyong Ace Miller. Check nyo yun. Pinapopost ko yun lagi. Ayan, nag-comment si kasosyong Ace, Kabayan Amazon seller. Magkakapartner din tayo sa Australia, magkakapartner din tayo sa iba't ibang panig pa ng mundo. Dahil ang mga negosyanteng Pilipino, sobrang lulupit. Ang dami ng kasosyong nagnenegosyo sa iba't ibang bansa dahil yan ang sinusuportahan ng ating grupo. Yan ang bago nating mandato. Padaliin ang pagninegosyo sa ibang bansa. Pangalawa, padaliin ang pag-e-export ng mga produkto sa Pilipinas papunta sa iba't ibang bansa. Walang sumusolusyon niyan. Walang sumusolusyon niyan. Tayo lang mga kasosyo. Kailangan ma-solve yan. Pag di na-solve yan, poproblemahin din yan ng mga anak natin. So tayo na magsosolve niyan. Yan ang dahilan kung ba't ako pumupunta ng iba't ibang bansa, ba't ako pumupunta ng iba't ibang probinsya para ma-solve ang dalawang bagay na yan.
Padaliin ang pagnenegosyo sa iba't ibang bansa at padaliin ang pag-export ng mga Philippine product papunta sa iba't ibang bansa. Kala nyo madali? Subukan nyo. Mapapaputapete kayo. Pues papadaliin natin yan. Tatanggalin natin lahat ng struggle dyan. Dahil yan ang kailangan. Dahil kailangan. Sabi ni kasosyong Uns, bali pag nag-corpo, dapat may kasabay din na accountant. Actually, accountant, kung usaping pirma ng accountant, once a year lang kailangan ng pirma ng accountant. Yun yung i-audit na yung financial statements natin. Pero sa totoo, ang kailangan is yung bookkeeper. Kasi yung bookkeeper, ang katuwang mo sa monthly financial statement nyo. Pero wag kayong kukuha ng bookkeeper na ang alam lang ay financial statements. Walang alam sa balance sheet at walang alam sa cash flow financial statement. Kaya pag kukuha kayo ng bookkeeper, tanungin nyo, anong alam mong i-produce na report? Pag sinabing financial statements lang, supot yun. Kailangan kayang gumawa ng balance sheet at kayang gumawa ng cash flow statement. Yang tatlo na yan. Pag hindi kaya, supot yung bookkeeper nyo. Walang kwentang bookkeeper yon. Ang accountant talaga, kailangan nyo lang, hindi nyo kayang mag-hire ng accountant na in-house. Hindi nyo kaya. Sobrang mahal. Hindi nyo kakayanin yun. Ang kailangan nyo lang yung in-house na bookkeeper. Mga kasosyo, magkaiba ang bookkeeper na internal at ibang bookkeeper na external. Yung internal, yan yung daily ang numero nyo. Yung external bookkeeper, nagbo-bookkeeping sila for compliance ng gobyerno. Okay, basta magulo. Huwag nyo na paliwanag sa... Ako nga, hindi ko na intindihan eh. Huwag nyo na tanungin sa akin. Makipag-usap kayo sa consultant, kay Ma'am Dayan. Yun, tapos. Huwag nyo na pala-explain sa akin. Hindi nyo na kailangan maintindihan. Basta meron kayong Ma'am Dayan sa buhay nyo, meron kayong accounting firm sa buhay nyo, tulad ko kay Ma'am Dayan, yun ang bahala sa inyo dyan. Lahat. Huwag nyo na pa-explain sa akin dyan. Ang tinuro ko sa inyo, yung pag-uutak na gagamitin nyo kapag iniisip nyo na magparehistro. Sana nga ba nagkakaintindihan tayo doon. Kung tatanungin nyo ako, kasosyo Arvin, mainam ba yung ano ba yung kinagalit ko nung nakaraan, yung MSME ba yun? Ano yun? Yung rehistrong pang barangay, ano yan? Yung, ano po yan? Yung MSME, yung kinagalit ko nung nakaraan. Ano tawag doon mga kasosyo? Please, tulungan nyo ako. Yung sa barangay lang yung rehistro. MMM ba yun? Micro something. MSME na rehistro. Ayun, BMBE ba yun? BMBE. Basta yan, no? BMBE. Mga kasosyo, nandito na kayo sa akin eh. Nandito na kayo sa kasosyo eh. Hindi tayo nagdenegosyo ng maliit. Ngaway naiintindihan nyo yun. Hindi ko kayo pinagnenegosyo para maging maliit ang negosyo nyo. Yes, lahat nagsisimula sa maliit. Lumalaki. Intindihin nyo maigi yung payo ko. Scam yang BMBE. Hindi scam yung BMBE ah. Ang scam dyan, pag nakapasok ka na sa loob, scam na checkmate ka. Bakit? Ganito kasi nangyayari dyan. Sorry, mali yung term ko. Hindi scam yung yung BMBE, hindi scam yung sa gobyerno yan eh. Ang punto ko, madaling magparehistro. Ito kasi yung checkmate kayo eh. Ito, isipin nyo maigi ah. Dinesign niya na madaling magparehistro. Pero pag nagparehistro kayo dyan, alam nyo ba na kutakot-takot pa rin ang need nyong isubmit. Isasubmit nyo monthly yung financial statement nyo, quarterly, ekek-boreche, yearly. Putang ina, alam nyo ba yun? Marunong ba kayong gumawa nun? Negosyo nyo nga tindahan lang. Tapos papasubmitin kayo ng kung ano-anong yun ay hindi nyo alam. Anong mangyayari? Hindi nyo alam yun. O penalty rin kayo. Yun ang punto ko. Mache-checkmate kayo dyan. Kaya magparehistro na nung rektang korporasyon at kayanin nyo na yun. Huwag na kayong dadaan dyan kasi ipapasarado nyo rin yan. At bago nyo ipasarado yan, kutakot-takot pang submission ang kailangan nyo. Wala nang dadaan sa maliit. Hindi yan ang tinuturo ko sa inyo. Malaking negosyo ang pinag-uusapan natin dito at hindi isang sari-sari store lang. Walang masama sa sari-sari store pero hindi yan yung negosyo pinag-uusapan natin dito sa kasosyo. Hayaan nyo na yung ibang magparehistro sa BMBE na yan. Hayaan nyo na sila doon. Pero kung nakikinig ka sa akin, hindi yan. Hindi yan para sa atin. Magnegosyo na magnegosyo hanggang kumikita na kayo at rekta korporasyon na ang iparehistro nyo. At huwag nyo sosolohin, kontakin nyo si Ma'am Dayan sa Pilipinas o kaya sila kasosyong Ace Miller at kasosyong Orly ang Next Gen Business Solutions sa Dubai at yung mga iba ko pang i-announce sa iba't ibang bansa.
Kikinig kayo dun sa mga nagpapayo ng negosyo na magparehistro kagad. Eh yung mga yun, wala naman negosyo yun eh. Hindi nila inabot yung konsumisyon dulot ng pagpaparehistro. May mali sa batas na yan. Pero maitatama yan. Kasi nagbago ng sitwasyon. Nagkaroon na ng dalawang pila ang mga negosyante. Pila ng malalaki at pila ng maliliit. Ang problema, yung batas sa mga malalaki ginagamit sa mga maliliit, which is wrong. Kailangan ma-update na yan. Kailangan yan mabago. Kailangan yan sumakto sa kung anong nangyayari sa ating mundo ngayon. Bakit po kailangan ng korporasyon o basic para maka-invest ako sa inyo? Dahil ang negosyong lumalaki, hindi na yan kakayanin ng cash flow. Kailangan na ng pondo yan. Is either mangutang kayo ng milyon-milyon o may magpasok sa inyo ng milyon-milyon. At tanging korporasyon lang ang kayang magtanggap ng ganong investment. Hindi kaya yon ng sole proprietor. Hindi rin yun kaya ng partnership. Kahit ba malayo sila, Ma'am Dayan, kaya mag-process ng compliance? Yes, kontakin nyo lang po. Baka makalimutan ko, no? Banggitin ko na lahat ng mga personal kong consultant. Pag kailangan nyo ng consultant, nagagabay sa inyo para magpapa-franchise, si Sir Joms Habok lang. Si Sir Joms Habok, lagi ko nang sinasabi yan. Kung kailangan nyo ng assistance sa BIR, may problema kayo sa BIR, kontakin nyo si Ma'am Angel Gamayo. Si Ma'am Angel Gamayo natin, yes, kontakin nyo. Kung kailangan nyo ng problema sa HR, may dolly cases kayo, kontakin nyo ang HR ko na si Ma'am Richelle. Ayos? Yan yung mga usual na kailangan nyo ng tulong. Kasi yan din yung mga tulong na usually kailangan ko ng mga nakaraan. Ang mga binabanggit ko sa inyong consultant, personal po nila ako lahat na inaalagaan. Personal nilang inaalagaan ang mga negosyo ko, kaya sigurado ko, bubuka pa lang ang bibig nyo, naiintindihan na kayo ng mga consultant na binabanggit ko. Yes, may gastos yun. Lahat ko, kuro utak nyo, libre. Yes, may gastos yun. Pero hanggat hindi mo nare-realize na mapapalaki ang gastos mo pag sinolo mo, ang laki ng tingin mo sa gastos na yun. Hindi po. May gastos yun. Walang libre dun. Services yun eh. Yun ang business nila. They help us. Kaya hindi pwedeng manlimos dun. Hindi pwedeng walang bayad yun. Nagsosolve sila ng problem on behalf of us. Services nila yun. Respetuhin natin ang mga consultant. Huwag niyong kaawayin. Huwag niyong taguan. Huwag niyong bastusin. Respetuhin ang mga consultant. Kaya di kayo lumalaki. Una, wala kayong consultant. Pangalawa, nagka-consultant kayo, binastos nyo. Hindi nyo nirespeto. Hindi nyo ginalang. Kaya hindi kayo lumalaki. Walang lumaking negosyo, walang consultant. Lahat sinolo nyo kasi. Ayaw nyo gumastos. Tipid kayo ng tipid. O anong negosyo nyo? Kaliliit pa rin ngayon. Marami sa inyo na trauma kasi kumausap ng mga consultant na mga hindi marurunong, mga tanga at pinirahan lang kayo. Pues, ibahin nyo ang mga consultant ko. Taon na kaming magkakatrabaho together. Taon na po. Hindi ko sila mga employees. Mga consultant ko sila. They have their own corporation. Kaya hindi yan tulad ng empleyadong mag-a-absent o may bookkeeper ka nga. O, bookkeeper mo ng 3 months. O after nun, nagkasyota, nabuntis, hindi na pumasok. O anong nangyari sa numero mo? Matutuloy mo pa ba yon? Hindi. Tapos yung mga files mo, wala sa'yo. Yun ang problema pag ini-in-house nyo para makatipid. Iwan kayo ng empleyado nyo, babay na. From zero na naman kayo. Dumikit kayo sa tunay na mga korporasyon na ang negosyo ay yun lang. Para nakapokus sila doon at ikaw makapokus ka sa pagkita ng pera at sa paglilingkod sa customer para kumita ng pera. Yun ang trabaho ng entrepreneur. Yun lang. At hindi pumila sa munisipyo. Tatandaan nyo yan.